Saan ba ang RTR Plaza? Ito'y matatagpuan sa Justice Romualdez Street, Tacloban City. Ito ay isang freedom park kung saan pwedeng gamitin para sa pagtitipon-tipon. Ito ang napiling lugar kung saan pagdadausan ng Maisog Peace Rally noong May 25, 2024 ngunit hindi natuloy dahil sa maraming kadahilanan. Ano nga ba ang mga kadahilanan kung bakit hindi natuloy ang May Rally sa Tacloban? Pakinggan natin si Mayor Baste Duterte. Sir, good morning, sir. I'm Miriam Lisa, the Philippine Star. I'm also with the DYD Action Radio. And of course, my first question, your comment about the series of, parang hindi kayo pinayagan to conduct the rally at the video park of RTR Plaza. So, ano po ba yung mga asunod na hakbang at anong comment ng grupo nito? Nangyari na ito doon sa Dumaguete. Yung unang incident talaga na hindi. Medyo may mga actions. I do not know if directly with the local government, but katulad na nangyari din dito, similar case, na nilagyan nila ng mga heavy equipment yung park kung saan supposedly doon kami prayer rally. So, nangyari sa Dumaguete, nangyari din dito ngayon sa nakita naman na it seems na they won't allow us to express Sir, follow up. Yung ba sa rally, ano ba yung major na dapat na pahayag natin sa mga taga-Eastern Visayas? Well, ang rally kasi is it's for transparency, accountability, peace, and security. So, may mga sentiments kami. Pakinggan naman natin si Attorney Harry Roque. O nga pala po sinubok na naman nilang supilin yung Maisog Rally sa Tacloban. Ginaya nilang Dumaguete na yung Freedom Park kung saan sana magdadaos ng rally, pinuno ng mga heavy equipment. At yung bagyo talaga naging dahilan pagkansila. Sa mga manunupi ng karapatan sa Tacloban, nek-nek belat nyo, tutuloy po ang rally sa ayaw at sa gusto nyo dahil ang saligang batas ang nagbigay sa amin ng karapatan at wala kayong pakialam sa karapatan na yan. Tuloy po ang Maisog Rally. Ano naman ang masasabi ng organizers ng Maisog Rally? Tungkol lang dito about dito sa notice namin sa government. Actually, the Maisog Rally, prayer rally, was actually ilang attempt ako sa dito sa Tacloban. Initially, nag-apply kami ng permit way back in April at 30, April 11. Ang target date was 11 dapat. Unfortunately, hindi grant na provincial government office na Leyte for the very reason na sa time event. But during that time, May 11, wala naman po kami nakitang event. And then after that, schedule natin kami ulit, May 20. And then ang sabi sa amin is, hindi daw grant ulit kasi yung area na yun, Balolete was being prepared for an upcoming event for June na hindi naman specify. Tapos recently, nag-submit kami ng notice which is gagamitin na namin sana yung Freedom Park kasi yung Freedom Park is being used, no need necessary permit. Just need to notify the local government or provincial government since sakot naman ka ng batas na no necessary permit na procedure na kailangan. Na-submit kami both sa city at sa provincial government kasi ang RTR Plaza, ang declared na Freedom Park ng Tacloban City is under ng provincial government, owned and managed by provincial government. Sa city, walang sagot na binigay hanggang ngayon. Anyways, notice lang naman yun, hindi naman namin kailangan ng feedback or approval nila. And then dito naman sa provincial government, nag-respond sila na mayroong certain car motoring company na magkakandak ng nagagamit na utilize ng area. But it was like short notice na ilang araw na lang na hindi namin alam kung kami na or sila. Basta walang response sa amin, alaman na lang namin na ayun, may contract na tayo. Nag-occupy na namin. Sir, wala bang ibang Freedom Park dito sa Tacloban? So parang isang declare na kasi ng every LGU kasi isa lang ang dinideclare talaga ng Freedom Park as per DLL guidelines. So, unfortunately dito sa Tacloban, RTR, wala nang iba. So, nakakaano lang na hindi namin na-utilize yung word na freedom kasi mukhang hindi kami makakagamit given na magandang panahon kasi nakita niyo naman yung venue, yung area is hindi naman normally nilalagyan ng mga equipment yan pero ngayon maliitan yung mukhang nagisulang garahe ng malaki truck. Ng truck, tapos pamayata. Sir, ano po ang masasabi ninyo na parang lumalabas ngayon yung nangyayari sa Bulacan na may nakaharang na truck at yung nangyayari naman sa Dumaguete na mayroong mga traktor, mga agricultural equipment. Ngayon naman dito sa Tacloban, mga truck na talaga, di ba ito ay plano nila para hindi matuloy ang Maisog Rally kasi same pattern po. Well, looking into the scenario, definitely it's pattern. Hindi naman siguro coincidence na kakatapat ang dalawang minsan, alam ko, iba, tinakawin pang perfect sa Dumaguete. Siguro mukhang pattern na talagang ayaw talaga nilang matuloy ang
habang may isang rally sa isang. Gagawin ng paraan, but definitely ang coalition of Tax Coalition is ipupush ang karapatan. So, the coalition will regroup and we'll see kung kailan specific date, but definitely we will proceed with Tacloban City prayer rally this coming June. Sir, follow-up question no? Kasi napansin ko kasi namin, itong mga nakaraan na, ayun na nabanggit kasama na, parang same pattern nga daw. Sa palagay po ba ninyo, anong opinion nyo? Iisang tao lang ba ang nag-uuso? Kasi isa lang din yung same pattern ng ginagawa. Hindi natin masabi, but definitely it is coming from same order kasi same pattern. Amin lang naman sa Tax Coalition, we abide by the rule, kasabi kami necessary permit, notice, but still ganun. Ang pinagtataka lang namin is, instead of giving us an option, like bigyan kami ng maraming park actually in Tacloban City, pero hindi nangyayari yung ganun. Given the chance siguro, kung talagang willing silang accommodate kami, they could have advised us to use this place. Ito, instead of lahat ng lugar, kasi as I say, nagkwento ko sa inyo earlier, previously ang Maisog Rally was scheduled way back in Leyte, ganun din, gagamitin, sumasabay. And then, pagpunta natin dito, sinasabayan din. So, hindi natin alam, pero talaga ang gusto nila ipaiwatin. Masasabi niyo po ba na ang Malacanang ang itusunod ang nangyayari, yung sunod-sunod na nangyayari ng same pattern na sabi natin na parang hindi na pagbibigyan yung sinasagawang gathering? Hindi ko masabi, pero pwedeng hindi, pwedeng oo. Definitely, yung ganong style kasi, obvious na obvious. Ang laki ng lugar, nakakapagtaka lang, saan kami lumilipat, doon may sumasabay. So, definitely, meron talaga intensyon na sabayan o hindi kami payagan, hindi pagamitin ng facility. Hindi lang tayo sure, hindi natin masabi lang, pero pwede hindi. But definitely, ang malaking question doon is, bakit sinasabayan palagi ang Maisog Prayer Rally? Yun ang malaking question. Ano naman ang masasabi ni Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City? And also because of our upcoming fiesta na alam mo, when we celebrate our fiesta, alam naman ng buong Pilipinas yan buong buwan ng June yan Kaya dito, dinadagsa na kami ng tao, May pa lang, marami na. Kaya yung airport nga namin, ang problema namin, dahil yung airport ay tumatakbo lang yung airport namin sa umaga, sa gabi ho, nire-repair ho yung runway, kaya sarado yung airport. Kaya talagang mahal ang pasahe dito, fully buklado yung mga airlines, mahirap talaga kumuha ng flight papuntang Tacloban. Okay. Now, Sige gusto po. ko lang iliwanag to. Sige po, yung rally. Sige po. Hindi, kasi sinasabi nila, Freedom Park yung RTR Plaza. RTR Plaza is not under the control and management of the city government. Ay, ganon? That is under the province of the Leyte government, under the governor yan. So, we do not have any say kung anong ilalagay mo dyan at anong hindi mo ilalagay dyan. Ayun. I am just presuming that the provincial government put heavy equipment there, maybe in ready to respond to this bad weather, no? But I don't have any control with that. Isa pa po, sinasabi nga ng ng mga gusto mag-rally dito, hindi kailangan ng permit kasi Freedom Park yan. So bakit ako binabatkos ng permit? Kayo mismo nagsasabi, hindi kailangan nga ng permit dahil Freedom Park to. Yung gusto ko iliwanag, Mike. I want to take advantage now here and to tell you that we are peace-loving people. And for the record, when I was interviewed by Jerry Baha yesterday, I never mentioned bastos ang presidente. Hindi po. Kaibigan ko si Presidente Duterte. Lahat ng pamilya niya dyan, kaibigan ko. Hindi ako magsasalita na bastos kayo. Hindi po. Ako, lahat ginagawa namin para maging maayos ang relasyon ninyo ng presidente namin. Ayaw namin talaga ng away. Kaya nakikiusap naman ako, nandyan yung anak niyo po, Vice President. Anytime tumawag yan kay Presidente, kakausapin yan. Kung merong gusto kayong ipaabot nyo doon. Pangalawa po, yung anak niyo po, si Congressman Duterte, pwede siya mag-privilege speech sa Congress, pwede naman niya ilabas yung mga issue niya. Correct. Yung mga issue naman nila, doon na lang i-discuss sa Kongreso. We have a democratic process. Yes. Ang nangyari kasi dito, alam mo sinasabi ng mga Taclobanon, bago mag-eleksyon, kayo nag-uusap. Ngayon, nagkakaproblema kayo dyan sa taas. Bibigay mo sa amin sa baba yung problema na kami mag-aayos. hindi po dapat ganyan. In fact, si Senator Amy, ilang beses nakikita ko na ayaw niya talagang lumalim. Kung may sugat man, ayaw nga niyang lumalim yung sugat na between the former president and the president. That's why she keeps defending the former president. And the same with the vice president. That's why she is still staying with the president because
she is also supportive of the administration. Correct. So, ang nahihirapan dito, ang nakikita ko, ang nahihirapan dito si Vice President, si Senadora, di ba? Ito yung mga iba, nagkakaproblema tayo. Saan ka pa naman Pinapalaki nila yan, nakakita, eh. Mike? Biro nga. Biro lang, ha? Saan ka nakakita, kapatid ng presidente, sumusuporta sa former president. Tapos yung anak ng former president, sumusuporta naman sa present president. Sana mag-ayos naman sila, di ba? Maganda yan. This is not the time to go on the streets and to start fighting. We have to prepare ourselves because we do not know. Eventually, baka may kalaban tayo ng ibang bansa. Dapat mag-unite tayo. Iintayin pa ba natin yan para maging nationalistic at mag-unite tayo? So, Okay. kaya ako lang, yun lang ang sinasabi ko. Good. Kaya, I want to make this clear. I never said na mga bastos o bastos Okay. sila. If you look at the interview I had with Jerry Baha, I did not say that and I will not do that. Okay. Isa pa, hindi ho ako nambabatikos. Sino ba naman ako? Maliit lang ako na mayor dito at ang mga tao dito. Mapapasalamat ako sa lahat ng tulong ginawa ng Duterte. At hindi lang tulong, even his friendship. I thank him for that. And he'll always remember. Alam niyo ba na parehong sambedista yung father niya at saka yung si President Duterte saka tatay ko. Magkaibigan yung dalawang yun. Okay. Pati ako, nagmumura ako, magkaibigan kami. So, wag naman idamay kami. Wala kaming away. Wala Okay, kaming away. good. At dahil dyan, panghuli na lang, Mayor, pasintabi na, panghuli na lang, dahil sinabi mo napakaganda ng napakinggan namin, willing ka ba, kung sakali, may mag-offer sa'yo, mag-volunteer ka, na maging tulay ka, para sila'y magkasundo? Binigyan tuloy kita ng trabaho. Hindi lang po ako. Pati si Senator Amy, ginagawa niya lahat. Katulad nga niya, yung issue nila, di ba, charter change. Kaya nagpa-hearing nga sa Senado sa charter change, di ba? So everyone in the family is trying to mend things and magkaayusan. Good. And alam niyo naman di ba? Sino bang may gusto ng gulo na to? Ang ganda nga ng unity team talagang ako sabihin na lang tanga ako pero kung sabihin nila yon pero ako I'm still working hard na maibalik at maging mas malakas pa yung samahan ng Duterte, Romualdez, Marcos. Tayo hindi dapat away-away. Kaya hindi dapat, alam nyo kasi Mike, pag nag-rally at makapagbitaw ng mga aanghang na mga salita, mahirap bawiin yun. Alam nyo naman yun di ba? Yes. So, dapat, yung mga bitaw na maaanghang na salita, gawin na lang sa plenary yan sa Congress. Tama. Kung may issue kayo kay Speaker, bakit hindi nyo mag-privilege speech dyan si Congressman Duterte? Pagkatapos, pa-schedule niya, mag-committee hearing sila. Yung mga hinaing ng former president, na mga issues, mga national issues, take it up there. And I think, you will get solutions there more than you can get it in the streets. Walang mangyayari dito. Naku, salamat Mayor sa lahat na first time lang ulit tayo, ngayon lang ulit tayo nagkausap pero detalyado at napakaganda po ng mga sinasabi nyo. Sana maliwanagan ang lahat. Ito rin ang sabi ni Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Sabi naman po, Congressman, base po sa inyong pagsusuri, ano po ba talaga ang naging dahilan kung bakit po hindi natuloy ang Maisog Rally dyan po sa Tacloban City ni na dating Pangulong Duterte at kanyang mga taga-suporta? Well, tungkol naman doon sa nakaraang Maisog Rally sa Tacloban, base sa pahayag ng mga organizers, sabi nila, na-cancel daw ang programa, ang kanilang rally dahil daw sa Bagyong Agaton. And of course, syempre, tayo sinang-ayunan natin yon kasi dapat una talaga ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya nga nagtataka tayo bakit lumalabas ng mga report, may mga reklamo na porket hinarang daw sila, na-restrict daw yung paggamit nila ng certain venues. At kaya sinubukan nating alamin ano talagang nangyari. Napag-alaman ho natin na ang grupo pala ng organizers ay hindi naman pala talaga nag-apply ng permit for the rally. Ang ginawa nila ay nagsulat sila, kung hindi ako nagkakamali, dated May 20 po ang sulat nila sa Provincial Government of Leyte na siyang nagmamahala ng RTR Plaza, na siyang tinuring na Freedom Park, nasabit nila, nag-i-inform lang sila na gagamitin nila yung Freedom Park. Unfortunately, as early as May 10, meron na pong nakabook na schedule
meron na pong event. Ito nga yung roadshow ng mga nagbebenta ng heavy equipment. In fact, yun nga na sa social media pinapakita na ginawa daw na parang garahe ang RTR Plaza. Pero ang totoo po niyan, ito po ay isang activity. May tao ho sa stage, mga nagbebenta, may mga sales representative. Nagbebenta po ng mga heavy equipment, no? At 2 araw din po yun. So, siguro naman, wala namang pumipigil sa kanila. Pero yun nga, may mga alituntunin naman, may mga regulations din naman na kailangang tuparin at kailangan naman nilang sundin. Alright. Kung Jude, sa usapin pong yan, ano po ang mga considerations kung nais pa po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na magpatuloy itong rally nila dyan sa Freedom Park nga po? At for our information, may natanggap na po ba kayong info or abiso kung magpapatuloy pa ba sila? Well, that is within the purview of the local government. Sila naman talaga ang nagmamanage ng Freedom Park. Tayo naman ay nasa legislatura at tayo lang ay magpagpaparin. Siguro ang magandang gawin natin ay ipaalala lang sa mga organizers na sundin nila yung mga regulation at proseso. Siguro naman ako, mataas ang paggalang natin sa ating dating Pangulo. Naniniwala tayo na lahat naman ng Pilipino ay may karapatang magpahayag ng kanilang saloobin o kanilang adikain. Pero ang sa atin lang din naman, on a more personal note, sana naman ay hindi gawin ito ng kanyang mga kaalyado na plataforma para bastusin, bastusin ang kasalukuyan, lalong-lalo na yung mga lokal na leader namin doon sa Tacloban at sa Leyte. Hindi naman din sila siguro matutuwa kung gawin din yon sa Davao, kung saan sila naman ang nandun. Kaya ayaw naman natin na mangyari na maging rason o pamamaraan ito ng pambabastos sa mga hinalal nating mga leader na sa aming lugar ay lubos po namin ginagalang. Klaro naman po na walang kinalaman ng mga Romualdez sa naunsyaming Maisog Peace Rally. Una, ang pag-aproba ng permit ay nasa local government unit at hindi sa mga congressman. Ikalawa, ang RTR Plaza ay minamaneho ng Provincial Government of Leyte at hindi sa City of Tacloban, kung saan ang namumuno nito ay si Governor Jericho Petilla. Ikatlo, maya bagyong paparating at kailangan alalahanin ang kaligtasan ng dadalo sa rally at mahal ang flight papuntang Tacloban kasi inaayos ang runway ng paliparan. Ang Tacloban City ay isang highly urbanized city sa bisa ng Proclamation No. 1637 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Oktubre 4, 2008 at na-ratify ng mga Taclobano noong Desyembre 18, 2008. Kaya hindi sakop ng Provincial Government of Leyte ang City Government of Tacloban. Kasama na dito ang RTR Plaza na pag-aari at pinamamahalaan ng Provincial Government bagamat ito ay nasa downtown R ng Tacloban City. Ito po ang pag-aari ng mga LGU, ang red ay pag-aari ng Provincial Government at ang blue ay pag-aari ng City Government. Para sa Provincial Government, andyan ang RTR Plaza, Family Park, Old Capitol, Plaza Libertad, Children's Park at Leyte Sports Development Center. Para naman sa City Government, andyan ang City Hall Grounds, Mags Grounds, at Rizal Plaza. Sana'y nagustuhan nyo ang bidyong eto. Paki-like, subscribe, at press ang notification bell. Maraming salamat po.